sigarilyo ibusam. Sungap ja, sungap, di man pati sa itong etibalyan. Lawas, yulan, mirunod lamayan, kapitan tinapay, suti talaran. Manal, warkat saray, inatiyan no. Uray na taraki, wala na batyon, maglamit gayam-gayam ko. Akin pare,
pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandang tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig buklas ko mo yamin ita na bulinaw tan Sambales.
Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat ninyo malaman ngayong umaga ng Martes, ika-7 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin si kapaborito Errol Horado. Diyan sa may technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At ganon din si Engineer Jel Franz Kayabyab. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 at globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng iyong mga pagbati, mga greetings sa pamamagitan po ng ating Facebook page. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:05 ng umaga. Medyo maganda-ganda ang panahon Ngunit ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, yung sinabi nila kahapon na mababang posibilidad na maglandfall ang Super Typhoon Inday sa bahagi ng Luzon, na ito'y inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes, Pizza City. Batay sa pinakahuling advisory na inalabas ng PAGASA kahapon alas 11 ng umaga, Hulyo 6, namataan ang sentrong bagyong Inday sa layong 2,215 km sa silangan ng South Luzon. Ito ay kumikilos patungong hilagang kanluran sa bilis na 200 km per hour na may lakas na hangin na 205 km per hour at pagbugso na may 250 km per hour. Kaya posibleng itaas ang tropical cyclone at wind signal number 2 or 3 sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Bunsod na malakas na hangin dahil sa epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Biro nyo, hinatak ng typhoon na Bavi yung bansang Guam, kung saan talagang napakalakas yung doon, bagyo. Sana po ipagdasal natin na hindi na po tatahak dito sa ating bansa, partikular dito sa lalawigan ng Pangasinan. Good morning kay Errol. Morning. Akala ko yung mga may bit-bit na mga malita nasa Senado. Nakita ko kasi yung dyan sa sombrero mo yung buhaya. Pero walang bit-bit na malita yan. Ang bit-bit yan, bag. Sige. Alas 6:08 ng umaga.
Dumako tayo sa ilang pa mga issue dyan sa Manawag kung maganda ang pamamalakad ng isang leader ng bayan, maraming mga parangal o pagkilala ang natatanggap mula sa iba't ibang ahensya nasyonal, kapaborito Errol. Oo. At tulad dyan sa may bayan ng Manawag. Kahapon natalakay natin yung Kalasyaw at Mapandan. Mapandan, oo. Yan naman sa may bayan ng Manawag, tumanggap ng parangal. Oo. Si Mayor Ming Rosario mula sa DILG. Ang Seal of Good Financial Housekeeping ay iginawad sa bayan ng Manawag dahil sa masinop na pagpapatakbo ng pundo ng bayan. Ang financial housekeeping ay isa sa mga criteria upang masungkit ang pinakamataas na award mula sa DILG, ang SGLG o Seal of Good Local Governance. Maliban sa financial housekeeping, tumanggap din ng parangal ang bayan ng Manawag bilang Ideal Local Council for the Protection of Children dahil tuloy-tuloy ang programa para sa mga bata sa pamagitan ng feeding program. Pakinggan nga natin si Mayor Jeremy Ming Rosario. Maya-maya siguro i-play natin yan dahil habang ini-edit pa at pino-forward pa yung video, yung interview natin. Na kung saan talagang nagpakita rin ng yung magandang pamamalakad itong si Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Maraming pinagbago ang bayan ng Manawag mula sa kanyang pamumuno bilang mayor. Napaayos niya o maayos ang trapiko at nakapagpatayo ng liga ng mga barangay building malaki at komportable yung mga liga ng mga barangays dahil siyempre maluwang yung kanilang function hall, yung session hall nila at napakalamig yung loba. Sana yung mga barangay kapitan na pupunta dyan at huwag kayong matutulog sa sobrang lamig ng naturang opisina ng Liga ng mga Barangay. Dyan sa bayan ng Manawag, kasalukuyang ginagawa yung kanilang new public market dyan sa bayan ng Manawag. At ganun din yung public plaza, beautification ng public plaza. Kaya maraming mga pagbabago na makikita dyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. At ito ay kasalukuyang ipinapatupad, iniimplementa ni Mayor Ming Rosario. Kung matatapos yung public market, luluwang ang kalsada dyan sa harapan ng public market at magkakaroon ng maayos na paradahan ang mga Tricycle Operators Drivers Association o yung tinatawag na TUDA. At come and go, yung mga sasakyan na magbaba at sakay ng kanilang mga pasahero dyan sa may tapat ng public market. Ang public market ay katuwang sa paglago ng ekonomiya sa isang lokal na pamalaan. Ito ay bilang puso ng isang bayan dahil dyan po nanggagaling ang ilang mga income ng isang pamalaan. Nagbibigay ng malaking income dahil sa mga binabayad na buwis at rental ng bawat stalls. At
nabanggit din ni Mayor Ming Rosario yung scholarship program na kung saan may separate na scholarship program ang bayan ng Manawag. Ang local government unit inaglaan ng pondo para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Kaya't tuloy-tuloy po yan at nadadagdagan bawat taon. Ang scholarship program ay inaakda po sa pamamagitan ng ordinansa noong siya pa ang board member o kinatawan ng ika-4 na distrito, itong si Mayor Ming Rosario. At naglaan na ng pondo ang provincial government sa ilalim po naman ng administrasyon ni dating Gobernador Amado Tutaan Espino Jr. At noong pumalit ang anak ni former Governor Amado T. Espino Jr. at ang pumalit ay itong si dating Governor Amado Pogi I. Espino III, lalo pang dinagdagan ng pondo at lalong nadagdagan ang mga scholar sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya maraming nagsipagtapos ng iba't ibang mga kurso sa kolehiyo sa tulong po naman ng provincial government under the administration of former Governor Amado T. Espino Jr. at ganon din si former Governor Amado Pogi I. Espino III. Meron yung nagsalita sa entablado na isang teacher na siya po ay nakapagtapos sa kursong education. Ito ay taga Santo Tomas kung hindi ako nagkakamali. Na tumulo po ang kanyang luha sa sobrang tuwa dahil siya po ay nakapagtapos sa kursong education. Dahil ang kanyang mga magulang, lalong na yung kanyang ama ay isang tricycle driver. Ngayon, lumapit siya sa provincial government noong panahon ni dating Governor Amado Pogi I. Espino III at natulungan po ito at nakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kaya't marami po ang natutuwa na mga nakapagtapos sa kolehiyo noong panahon ng Espino administration. Kaya't ang sinasabi ng mga taga-Pangasinense, yung mga natulungan ng Espino administration ay hindi po nila nakakalimutan at nandyan pa rin nananalaytay pa rin sa kanyang isipan yung malaking tulong ng mga Espino dahil sa ibinigay na mga scholarship grant noon. Kaya't dito sa lalawigan ng Pangasinan, marami pong mga nagsipagtapos sa iba't ibang kurso sa kolehiyo at sila na po ay maganda na, professional na sila, maganda na ang kailang pamumuhay, maganda na ang pamumuhay ng kailang mga pamilya dahil po naman sa tulong ng provincial government under the administration of former Governor Amado T. Espino Jr. at pinagpatuloy po naman ito ng kanyang anak na si former Governor Amado Pogi I. Espino III. Kaya marami pong mga kababayan natin na mga Pangasinense ang ating nakakausap. Pakinggan po natin yung panayam ng Radyo Pangasinan kay Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag patungkol po naman doon sa
mga iba't ibang mga projects na kanyang iniimplementa dyan sa bayan ng Manao, Pangasinan, at ganoon din yung pagtanggap niya ng parangal mula sa national agencies. Narito ang paliwanag ni Mayor Ming Rosario. Well, thank you. Good morning. At first, alam ko, nandang hindi na pa. At siguro sigurado naman na nakaligo na kayo bago umabot dito. At again, long time no see, at it's been several months na hindi kayo nagparamdam. But again, you're always welcome dito po sa bayan ng Manao. Pero first, yes. So again, Manao, we started the week again. Ito nga yung ating itong buwan na ito, maraming celebration, National Disaster Resilience Month, Nutrition Month, kasama rin po yung National Disability Rights Week, which will be next week, at maraming iba. So, first, we congratulate our MDRMO officer, si Sir Carlito Fernando, being elected as President ng Pangasinan League of LDRs. At maliban dyan, we also welcome din po ay kasama sa napili po na nawag din po ng idea ng community for the implementation of National Council for the Protection of Children. At hindi ko yung full week ahead of us, pero we pray na medyo maliyas at lumayo po yung tinitignan natin sa mapa ng bagyo na medyo malakas na nasa Dagat Pasipiko pa dahil nadaan na ng buwang. But we are hoping na naisipin po ang bansang Pilipinas para po wala pong masaktan at mahirapan po sa bagyo. So prayer is our number one weapon to address that. Secondly, resilience. Kaya dapat handa. Kaya dito sa Akbayan ay meron kaming motto na sa bawat sakuna dapat lahat ikas. And again, maraming salamat at again, may schedule din yung full sun na iinit po panahon at we projected a full length, a full 4 or 5 day work week. By the way, pinaganda namin po yung 5 day work week, mga to normal na po yung schedule ng mga opisina. At yun nga, napanggit kanina rin na we have until today doon sa promo kung kaya yung insentibo na makakontrol yung mga penalties below 2025. So, nagkakaroon po yan last weekend and until today. Kaya yung mga iba po na hindi pa po tatapit yan, try to operate sa hindi po yung savings sa penalty na na-incur nyo for late payments o non-payment na natin pong mga real property taxes. Sir, yung local council for protection of child. Ibig sabihin dito sa Manao child benefit. Well, totoo po yan. In fact, maraming programs and napansin mo po yung mga children in situation ay patuloy po silang ginagabayan. Ito nga, kakalis na namin 2 weeks ago ng kanilang kapitan sa eskwela at sabihin namin even nutrition na pamilya kanina na ang nutrition program na yan dapat i-revise, hindi po yung isang feeding program tapos there should be sustainability na dapat continuous. Example, this population, CPC, example, kaya children in street situation, ay patay feeding program sila ng regular. Kasi hindi naman yung epekto pa. But bottom line, nutrition is the common denominator for the success for human health na natin pong mga kasama pong motivation. So, ang galing ng bata, pero hindi po tama yung kanyang nutrition, apektado pa rin po yung kanilang pag-aaral. Sir, how about the good financial housekeeping sa bayan ng Manao? Well, sisitin din po ang Manao for the 4th time ng good financial housekeeping. Naman nangalugan po na especially ang finance department is doing their job well para po maging kasama ang ating bayan. So it's not all effort po ng ating mismo ng ating mayor, pero yung alam yung pagtutulungan, pagkakaisa, effort namin lahat, pagod namin lahat sa munisipyo. Kaya medyo nakikilala, which are these things, no? ng mga recognitions ng awards na ito, will serve as, of course, continuing challenge. No? In fact, ang challenge nga dito yung paano susustain itong mga recognitions na ito. So it doesn't end after recognition or even plaque of appreciation or award.
Pero these are things to challenge us more to do best and to do better continually in serving Manama. Sir, itong financial housekeeping ito sa Nagpatayan para masungkit yung city of good government. Well, kasama yan. Marami po maraming indicators ng seal of good local governance. Yun nga, nagkaroon lang naman, ginawa pong 3 years kasi yan, ng pagpuling Secretary Remulla, ay ginawang 3 years. But sabi ko nga, dapat hindi magpapahinga, hindi magdadry down, slow down. Itong mga, kaya nag-training kami per department, kasi nga itong SGLG, no, document-based ang kanilang dapat nag-document na ang gagawin mo. Dapat in every office meron kang records keeper. At yan ang ginagawa namin. For the whole LGU, meron din national municipal records keeper na nanakawak itong mga hinahanap po during assessment ng SGLG ng DLG para po pag tinanong na tayo ibibigay at pinapakita bilang ebidensya ng ating compliance sa maraming requirements to be included again. Maybe next year at yung SGLG. Sir, unti-unti na po nakikita yung ganda ng Rizal Park. May bago pong building, ito pong pinatatayo natin. And then nakikita na rin po yung malapit-lapit ng public market na inyo po mga talagang pinagtuunan at pinagpaguran at pinag-isipan na ngayon. Well, tama po yun. First, yung public market, alam naman natin, the public market is the mirror image of the local government. Hindi ka pwedeng sabihin mong maayos yung pagkakita sa munisipyo, pero yung market mo ay amoy ka, kaya kailangan magulo. So, it is a mandatory thing to do na i-address, kaya nga sabi namin, malakas ang negosyo sa market, no, at yan po sinyalis na maayos sa pagkakita rin ang munisipyo. At ito nga, nakita nyo rin na sa tapos na i-implementa na lang po yung landscaping at mga magtatanim ng mga ornamentals dito po sa ating Rizal Park sa tulong po ni Puting Senator Lito Lapid, pati ito pong legal office na nandito tayo, nalagyan. Good morning. At ito po yung opisina, meron silang session hall sa taas ng ating mga kapitales. So we have 26 barangays. At napansin mo, going back doon sa Rizal Park, no, nakaka-boost ng moral din ng ating mga barangays na napapakasa sila yung kanilang mga barangay na nakailaw sa gabi nito. So, maliban po dyan, ay ginawa po namin ng isang bukas na Rizal Park. No, wala naman kasi dapat parking na sarado kaya may parabot. Fits sa looban public park na bukas, napupuntahan na pasyalan ng kababayan at mga bisita. Kaya po ang ating in-implement na magkaroon ng isang bukas. At kung napansin nyo rin, meron sa gilid sa stage. Kaya yung mga small gatherings at even big gatherings like Rizal Day, National Heroes Day, Independence Day, meron na kaming area po o venue na mga programs na yan. Dati po saan kami lumililin para magkaroon po ng programa kung saan kami nilalagay itong mga tests. But with that set up now, no, ay meron ang stage sa December at talagang pagkakapaglalagay naman maraming programa ng ating local government. Sir, kung sa sasabaran matapos yung public market, magkakaroon ba ng face traffic sa area na? Well, definitely, kasama yan. Kasi pag hindi mo na sa traffic, kaya mapansin niyo po, nung lumako lahat ng kalye dyan, nagkaroon pa ng bagong kalye na nagtatraverse po pag gitna, papunta po sa likuran. No? So, ibig sabihin, may figure of 8 na road line within the perimeter ng public market. So, sa harap mo napansin nyo rin maluwag, no? From the existing national highway to the one-way po ng Rizal Street, around 8 to 9 meters pa yung haba before the building, no? Kaya at least yung mga loading and loading, ay hindi po sa gitna ng national highway o Rizal Street. Sila hihinit at makakapasok po sila at mas maganda yung andar po ng traffic ko dahil hindi sila puhigit po sa gitna ng highway. Susunod naman magkakaroon ba ng parking area yung mga nasasabyan? Meron, napansin mo rin sa bandang kaliwa, itong Tapayoyo Street. No, around there, almost 10 meters nga from the existing Tapayoyo Street. Doon po ang tinitignan na lugar ng mga toda. So, yung grupo din ang arrangement po na na-propose para po sa isang maayos na karga at papahan
ng mga papasaya, mga mamalagay, mga kababayan na mga mamalagay dito sa ating bagong pamilya bayan. Sir, sa inyong unang termino, marami po kayo naging programang proyekto, lalo na ngayon sa second term. Ano naman po ang masasabi niyo? Dahil we cannot please everybody, pero meron pa rin hindi nakaka-appreciate ng inyong mga nagawang mabuti sa Manawag. Well, alam mo, you do good, you do critic, you do bad, critic, you don't do anything, critic. What is important, may focus sa alam mo na ibubuti in your full knowledge, ito po'y maganda para sa bayan. At of course, upon consultation with other concerned people, ay ipapatuloy po natin. We should not be, ito talaga na ating sa ating mga masamang public servant. We should not be audience keen or sensitive masyado sa mga opinion na nababasa natin, especially in social media. What is more important, we will be able to deliver what is expected of us being the leader. Kung posisyon na ito ay hirap lamang, pinahirapan ng bayan, at as well, it's taking, running after time, kaya dapat gawin ng best para sa bayan dahil ito po ay isang hiram na posisyon na sa panahon na ito tayo patako dahil sasabihin na tayo marami naman. Sabihin, while I'm here, as the local chief executive, might as well do my best. Maalala ka man na sa panyan po, magkapakatong taon na po ang mag-implement namin ng ating One Manawag Scholarship Program. Kung meron sa legacy niya ang isang local leader sa kanyang bayan, siguro yung edukasyon ng number one dyan. And we have now 280 plus scholars receiving 16,000 per school year. Local funds. Pero we are opening another 150 sa mga first year ngayon. So magiging 400 plus na. This coming within this year, ang recipient po niya. Ang daming magaling na bata. Daming minsan hindi natutuloy, minsan humihinto, nagkakasawa na kung saan ang paliwala na. Dahil po, aminin naman natin medyo sa hirap ng buhay, financial challenge ang mga magulang. Pero nandito po ang mga pagpapala para po gumamay at tumulong sa mga magagaling na mga Manawag na magbibigay din at tulma rin at kinabukasan ng aking bayan. And not to mention, ako rin po may akda ng Provincial Scholarship Program. I was a board member for 12 years. Ako po ang principal sponsor ng Provincial Scholarship Program na ngayon po ay institutionalized program ng probinsya. Ibig sabihin doon, diretso sa lahat ng ako na budget at may pondo to yan. So now more than 3,000 plus ang scholars ng probinsya. Pero sa laki ng ating probinsya, minsan konti lang po nasa Manawag, alam mo marami pa mas magagaling. Kaya nagawa po kami ng parallel scholarship program para po sa Manawag at para po probinsya at ng munisipyo, tulong-tulong para po sa kinabukasan ng Manawag. Yan po si Manawag Mayor Jeremy Ming Rosario sa kapanayam ng Radyo Pangasinan. At yun nga, sinabi niya yung mga iba't ibang mga programa ng municipal government. Nandyan na yung pagsasaayos ng trapiko dyan sa bayan ng Manawag. At unti-unti, unti-unti maayos natin yan dahil una-unaan sa itutuuditan kasi sa rebisita at talagang agauntonda. Ang gano weekdays actually, wala rin sa auditan. Yung pinapasyaran nila, pinupuntahan nila, yung mga debuto pumunta dyan dahil sa Our Lady of Manawag. Kaya nga ang sabi niya yung nabanggit niyang public market, di ba? Malapit nang matapos, katuwang sa paglago ng economy ng isang LGU. Okay. Sa aming pagbabalik, talakayan natin ang iba't ibang mga issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang ransunata. Dami yung... Hawak mo ang beat.
Saan ang puta-putang informasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap,
sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:40 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtarion Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jal Franza Pumarin Kayabyab. Good morning. Good morning. Good morning kay Marilyn Baruna ng Sambales. Dyan sa may Sambales. Atan may kanayon nan ken. Dante Baruna. Oo. Si Maki Mapalakapak Soriano. Good morning, Maabig Kabuasan, Kuya Dennis at Kuya Errol Kanudjay. Si Alvin De Vera De Guzman. Dyan sa may Makabito. Speaking mo Makabito, good morning kay Kapitan Saldi Bauson. Si Ken, si Kagawad Junjun. Junjun. Gabrilio. At ang Sara may BHW ditan si Madam Anita. Rolusta. At ang si Thank you very much. Si Madam Juana. Madam Juana Kawagdan. Ayan. Ayan Okay. Si Sir Buds Vidal. Good morning tan si Master Zarlu. Gonzales tan si Sir Ben. Ayan. Ben Gab Hobelianos. Si Marivic Rivera Balason, bless morning po. Sabi niya, good morning din sa inyo. Ang isang empleyado sa gobyerno, lalo na kung nasa tanggapan ng mataas na opisyal, dapat sumunod sa pinapairal na batas na nasa ilalim ng Republic Act number 6713 o mas kilala na Code of Conduct and Ethical Standard. Unahin ang kapakanan ng taong bayan bago ang sariling interes. Ba't mo nabanggit yan? Meron ka bang nasisilip o meron na namang nagsumbong? O asumpalan ng bakasyon, Maikin?
May tulamay pa nang itang mod saman. Kasi nakabakasyon yung ano mo eh. Oo, yung kwan, may tawag ka dun eh. yung pulgas ng bayan. Yung pulgas. Oo, nasa kwan eh, Iraq eh. Yung pulgas. Oo. Sa katunayan, may mga idenolog sa atin na isang empleyado na dating empleyado rin ng gasoline station. Ano na mula tayo, Kinto, dating trabaho to. Ay mabilis gumawa raw ng pera. May mga hinuhut-hutan. At pinagkukunan ng pera o hinuhututan yung mga kooperatiba sa isang bayan. Alam ba ng namumuno? Sa lokal na pamahalaan ang ginagawa ng empleyado o empleyada? Malamang hindi alam kasi patago ang ginagawa ng empleyadong ito na dating ginagawa na niya mayroon na siyang ginawa noon na panghuhut-hut ng pera. Ito ba yung yung na-issue sa katag-katag? Parang gano'n na. Parang gano'n. Walay ayuda dari estudyante. At si katoy nan ulay, si katoy walay listaan. Tapos ibinibigay yung pera pero may katag na. Kaya nga Walalay Kinto, walalay apag to singapit sa pay. Ang isang serbisyo publiko ay yung mag-aalok ng mabilis na at magalang na sapat na serbisyo para sa taong bayan. Hindi yung mabilis gumawa ng pagkaperahan. Ang pangungutong ng isang kawani ng gobyerno ay hindi makatwiran. At illegal ang kanyang ginagawa na paghingi ng pera, pabor o lagay kapalit ng serbisyo o anumang pagpoproseso ng mga dokumento. Yan ay matatawag natin na korupsyon kung may katotohanan itong isinumbong sa atin. Alam mo, kung maganda ang ginagawa ng kanilang lider o ng opisyal ng bayan o lungsod, kung may mga ganitong klase na empleyado, maaaring makaapekto ito sa kanyang administrasyon. Administrasyon ng local chief executive. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad at digitalization. Ang isang lokal na pamahalaan nakakapan na lolo mo na may kawani ng isang pamahalaan ang mabilis at mabilis kumuha ng pampadulas. Kala ko mabilis sa serbisyo. Kaya yun ang inireklamo ng ating mga kabayan. Ang ganitong ginagawa ng isang empleyado, isa lang ba? Baka may pa yan, may kakutsaba pa yan. Malamang. Siyempre, mayroon tinatawag na it takes two to tango. Kaya nga. Pagka manayari man tango, yabukor. Correct. Ito ay nagpapabigat sa bulsa ng ordinaryong mamamayan. Nawawala ng tiwala ang taong bayan sa mga institusyon dahil sa mga empleyadong ang kailang ginagawa ay negosyo sa kailang posisyon. Ang mabagal na proseso at burokrasya ang kadalasang ginagawang dahilan ng ilang tiwaling empleyado para mangikil. Ano yun? Burokrasya. Burokrasya. Grasya. Grasya. Ang nangyayari, takot daw na magsumbong yung mga yung mga kinikikilan ng empleyadong ito. Siyempre, yung mga transaksyon, mabilis ang pagpaproseso sa mga transaksyon, yung mga nagtutulak o pang mangikil itong empleyadong ito. Kailangan maghigpit
na pagpatupad ng ang pagpapatupad ng batas at ang paggamit ng mga digital na proseso upang mabawasan ang pakikipag-ugnayan at nagiging sanhi ng korupsyon. Hindi lamang responsibilidad ng namumuno sa pamalaan upang sugpuin ang ganitong korupsyon, kundi obligasyon din nating lahat. Huwag sana tayong magpag-transact kung may mga hinihiling na pabor o yung pangingikil ng empleyado. Dapat legal tayo. Sumbong nyo. Ang ganitong maling sistema ay paglabag sa Anti-Red Tape Act o ARTA. Dahil sa ginagawang pangungutong, ito ay isang criminal act na nasa ilalim ng Republic Act number 11032 o mas kilala sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sinasabi ng batas, ang sino mang empleyado ng gobyerno na humingi o tumanggap ng anumang uri ng yung kapabayaran o yung kabayaran kapalit ng mabilis na serbisyo o yung proseso ng mga dokumento ay labag sa batas. Ayon sa seksyon ng ARTA, ang mapatunayang nagkasala ay maaaring masuspindi ng 6 na buwan hanggang 1 taon na may multa rin na 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at tuluyang matanggal sa serbisyo. May naalala lang ako, may may maisisingit lang ako. Iba ba yung kwento nung isang nagrereklamo na yung tupad? Tupad. Hindi tumupad. Hindi. Tupad. Tupad, Itong may isang maldita na empleyado ng munisipyo na nasa mataas na opisina. May bagamtay tagay opisina, inerso pa kanta masatan marami po yan. Hindi yung literal na nasa second floor, third floor. Siyempre yung mataas na sa isang lokal na pamahalaan, ang isang mataas na opisina ay ang local chief executive. Yung opisina ng mayor. Tama. Meron daw isang doon, maldita, na may kakutsaba. At minaniobra itong tupad. Oo, tupad. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung eksaktong recipient Kunyari, example na lang natin, magsasaka. Tupad. Kunyari, tupad sa magsasaka. Sige. O ngayon, etong si maldita daw dyan sa may mayor's office, minaniobra ang tupad sa isang barangay. Sa isang barangay. Ganun ba? Oo. At ang nangyari, itong si maldita, kumontak ng mga gusto niyang kontakin. Hindi idinaan sa barangay official. Ngayon, nagulat daw yung kapitan dahil may nagdatingan daw sa kanya, Kap, mga lakamilamay ken, pirmaan nyo layo certificate mi ay para sa may tupad. Inerso pangalaan to'y gawa mitsaya kanto. May magsasaka, kunyari. Kasi hindi natin alam kung ano yung eksaktong sektor Kunyari lang magsasaka. Nagulat daw yung kapitan. Dahil teka, wala namang sinasabi sa akin. So, ibig mo sabihin, binaypas yung kapitan. Binaypas yung kapitan at yung mga kinuha niya na, kunyari, magsasaka, o yung sektor na yon, mga kakutsaba ng ama niya. Yung mga katsukaran ng tatay ng empleyada. Oo. Ang nangyari... Anong nangyari? Ang nangyari, itong si maldita, siya nga ang naghanap ng mga magsasaka, recipient. At walang nagawa yung kapitan kundi sumangguni doon sa munisipyo. Doon niya natuklasan. Ano natuklasan? Meron palang tupad sa kanyang barangay, ang recipient ay magsasaka at minaniobra nga nitong si maldita. Ang matindi dyan, tumawag daw yung munisipyo sa kapitan, Kap, kunin nyo na yung uniforme ng mga maglilinis na recipient ng tupad.
Resipe ng tupad. Oo. Siyempre, agdain dalanad kapitan, minani obra to may maldita. Aba, napaka... Kapag namukha nitong maldita, merong barangay official, merong kapitan, na siya ang mas nakakaalam kung sino-sino yung mga dapat tulungan dyan. Baka naman kalaban ng kapitan yung pamilya niya. Yung tatay? Yung pamilya niya. Ano man ang sitwasyon dyan sa barangay na yan, kalaban sa politika o merong personal na kaaway. Irespeto mo yung kapitan. Ang barangay official ay binoto po ng nakararaming kabaranggayan. Ayan. Kaya wag nyo pong isisekreto dahil malalaman kailangan ng pirma kung yung yung umutot sa kapitbahay, naamo pa yung pag. Yun nga sumakay ka sa isang kotse ng barangay official malalaman at malalaman. Ano lang yan. Kaya, napakasaya ng empleyadong yan. Napakasaya niya. Bakit? Siyempre, may palato na naman siya? Siyempre, may under the table siguro yan. Aba. Diba? Itong si Maldita na to, hindi na natuto. Nabuking na yan Nabuking na yan doon sa may kutug-kutug. So, sa kanyang mga nakaraang taon. Sa kanyang pagsasaya, ano yung English ng masaya? Happy. Mayroon pang iba. Happy? Yung pag kinakanta mo sa Christmas, ano ba yun? May kinakanta ka sa Christmas noon na pag nagpakasaya, siyempre, meron yun 3 litra lang yan. Sad? Hindi sad. Very joy. Joyful. Joy to... ano? Nayari, kapaborito. Nayari, siyempre Antolay title to na kansyon at sa may Christmas song. Para sa pampam. Para sa pampam. Rapapampam ka to. Para sa pampam. Sige. Mamaya tabayanan ninyo. Little Drama Boy. Tabayanan nyo ang programang Early in the Morning. Susunod na agad. Akala ko siguro magtutuloy ng iba't ibang issue. Akala ko na dyan si Atong School. Nandiyan na. Nandiyan ba? Napaaga. Ano po programa na rin? Hindi. Hindi. Napaaga. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Sige. Ayan. Para bakit wala? Ayan. Sandali. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Engineer Ben the Twin. Diyan sa may DMW at saka yung kanyang anak na si Councilor Manny the Twin. Ayan. Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Jopi. Good morning. Si Councilor Mike Season. Diyan sa may Mayor's Office, si Madam Mami, Boss Carlos, si Sir Bayan, Sergeant Basa, si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves. Good morning kay Ninong Tirso. Ayan. Karagay. Diyan sa may Kalasyaw Central School. Nong, good morning. Si Engineer Art Gaspar. Kapitan. Barangay. Barangay Amateur. Si Boss Jumel Lorisco. Good morning. Napasagot mo na pa. Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. Si Kwan nga pala, Tristan Sulis, yung kausap natin kahapon dyan sa Mayor's Office. Good morning. Nakikinig palagi daw. Good morning. Tristan Sulis. Arturo Stacchio, si Harold Gangat at Ronald Pidlawan, magandang umaga. Si Sir Ed Villacorta ng MDR Kalasyaw, good morning. Ayan. Mayor Alpi Soriano, good morning. At siyempre, lahat ng mga sumaybay sa ating palatuntunan, mga nanood sa Facebook Live,
at nakinig sa kailang mga transistor radio. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Ang inyo pong nakasama sa magang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterian Lingkor, ato yung magtipang kasi na Dennis Mujeres. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jal Franz Cayobiaba. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Ka Orly Navarro dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon at Sikat.